Ilantan man ang gobyerno naman. Di, lang po, Lord, ano sa man ni Lord? Ano sa man ni minti naman ni murag na-observe na ako ni murag minti na ni kada kasi ma-assign ako. Kung dili sa midweek service, adto sa women's. Naa sa ako bation. Mura man ni ko ano no, mura ni mura panugilo na ni oy, apil na dito. Ana. So ang ato kuan karon, ang ato tema is about responsibility, faithfulness, of accountability. So naay verse nagi kuan padayag natong Ginoo. 1 Corinto 4:2. Nagaingon dito, bukod dito ang hinahanap sa mga katiwala ay maging tapat ang bawat isa. Ang katiwala, ang ibig sabihin ng katiwala, sino ang katiwala na tinutukoy ng ating Panginoon? Okay. Tayo ang katiwala na tinutukoy ng ating Panginoon. Ang sabi doon ay maging tapat ang bawat isa. Lahat tayo ay mga katiwala ng Diyos. Hindi tayo may-ari ng ating buhay, oras, talento, pamilya o ministeryo. Ang lahat ng ito ay pinagkatiwala lamang sa atin bilang mga katiwala. Kaya nga, may tatlong bagay na nais ng ating Diyos na makita sa atin. Yun ang responsibilidad, ang katapatan, at ang pananagutan sa Diyos. Una, ang responsibilidad. Tanan kita, jaoy responsibilidad diri sa kalibutan. Even sa kalibutan ng butang, sanan sa makadiyos na butang. May tungkulin tayong gampanin. Kagaya sa akin, bilang guro at bilang isang nanay. Kagaya sa iba sa inyo, meron kayong sariling trabaho at meron kayong sariling tungkulin. Bilang mga Kristiyano, responsable tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Isa yon sa mga responsibilidad natin bilang isang Kristiyano na mamuhay ayon sa kanyang mga salita, ayon sa kanyang mga kagustuhan. May tungkulin tayong gampanin bilang mga Kristiyano, responsable nating mamuhay ayon sa salita, maglingkod sa Kanya, magmahal sa ating kapwa at maging ilaw sa mundong ito. Ang ating pananagutan ay hindi lamang tuwing linggo, kundi araw-araw. Amen. No, pasensya Lord, sorry Lord, kay maigo kadto mi aning pamilya, kami na pamilya aning hindi lamang linggo ang tungkulin natin, kundi araw-araw. No? Kay personally, no, kay daily gadget committee maka-attend ng midweek service, women's, no? Kausahay ko masipyat pa, pati Sunday service. Lord, pasaylo ako, Lord, ikaw nakahibalo sa ang say sulod sa akong kasing-kasing, sa akong hunahunaan ng mga adlaw, Lord. No? So, isa daw sa ato responsibilidad. No? Halimbawa, sa ako, bilang isang guro, ang isang guro ay responsable sa pagtuturo ng may katapatan at paghahanda. So, ako kasi example, no? So, isip guro, ang ako tungkulin sa sulod sa classroom is mag-teach sa mga bata, mag-guide sa mga bata. Although, makaingon ka na diha ara sa kutob, pero at the end of the day, makita nimo ang resulta sa imuhang gihimo na responsibilidad. Kaya ako mismo, bisan bata pa, mga gadget ko 30, makita na mga gadget na ako ang resulta sa responsibilidad na akong gihimo. Kaya nga naay ako mga estudyante, first advisory ng mga professionals na kuman. Halimbawa, na nursing, siya mismo nagpaanak sa ako. In reality, no? Na ay nag-top 6 ka nang sa SNSU, Civil Engineering, estudyante sa anak ko before. Tapos napoy agriculturist na si Jacoman, naka-deliver ka siya itlog sa akong balay siya. Kailan pa ka na ko, ma'am? Ako, kailan mo pa di mo? Engineer naman day kakarot. So ako na mismo amoy masipog sa ila. Tungod kay, dagko na sila ranggo compared sa ako. Pero, maisip na ako na, ang ako ba dyan responsibilidad, dili na ba dyan putog sa classroom.
kung buhian na nato sila sa gawas sa classroom. Kaya wala naman ko kabalo kung usa na ilang buhaton outside sa classroom. Wala ko kabalo kung madala ba nila ang tanang learning, basta kaya ako gihimo, ako gibuhat ang akong trabaho. So hindi natin maaring ipasa sa iba ang responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa atin. So sa ako, dili man ako pwede ipasa sa iba ng ako trabahoon na, oy, ikaw trabaho ani, ay absent ko kuman, ikaw trabaho ani, ikaw anay bata amoy magmaista, dili man pwede ana. Kaya ako man na siyang trabaho. Ang nanay sab, dili man ninyo siya pwede ipasa ang trabahoon sa iba, kaya bisaga sa tananay mong gihapon kita. Ang tatay sab mausap. So ibig sabihin, hindi natin maaring ipasa ang responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Na-observe ninyo, lain-lain kita ng responsibility diri sa kalibutan. Pwede man tanan, nakita tanan pulis. Pwede man tanan, kita tanan teacher. Pero nga namang naamay gadyoy talaga as teacher, naging talaga as pastor, naging talaga as parent, o naamay po iban dinaan na iban mga professionals. Kay naatay tagsa-tagsa ng mga katungdanan o responsibilidad diri sa kalibutan. Pero isip Kristiyano ang ato responsibilidad ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Okay. Sunod, ang ikaduha is faithfulness or katapatan. Amen. Hindi hinahanap ng Diyos ang kasikatan o tagumpay ayon sa pamantayan ng mundo. Dagang sikat, di ba? Daghay sikat kung man panahon. Ang iban, para lamang musikat, maghimo ra ka ng lain na genre sa ilang kinabuhi. Para lamang mapansin sila. No? Ang hinahanap niya ay katapatan. Ang taong tapat ay nagpapatuloy sa paglingkod kahit walang nakakakita, kahit mahirap at kahit walang pamuri. Ang tunay na katapatan ay nakikita sa ating pagsunod sa Diyos sa maliit at malaking bagay. Mauni ang giingon na lihok bisag walay nagtanaw. Pinoon. Praise God. So ako kasi matestify kasi na ako ini siya na lihok bisag walay nagtanaw. Bisag walay papuri, bisag walay recognition sa mga tao na mas nakataas sa imuha o lihok ka. Kay ang Ginoo nagtanaw sa imo. Amen. Tinuod gyud na ang Ginoo nagtanaw. Well, tinuod gyud na ang Ginoo nagtanaw kay. Later on, although nagtrabaho ka, nagtrabaho ka, walay nagtanaw, walay nag-supervise sa imo. Pero ang imong trabaho maoy magpakita na worth it tanan. Kaya naman, let your work speak for you. Makita mo nila, uy, kasaligan mo dahil siya, no? So for example, for me, 2 years na ako sa DepEd, wala pa ko na himong advisory. This year pa ko na himong advisory. So, challenge accepted ang pinakabugoy sa tanan section ng gihatag sa ako. No, pinakadagan layaki, 47 ka layaki, 13 ka babaji. Imagine? So, challenge accepted siya, isip, first time public advisor ako. No? So, amod to na, although, so far so good, thank you Lord, nagay feedback na good, no? So, ang ako trabaho, mo ay nagpakita na worth it gadyon siya. Kaya nga no, nilihok ko bisan walay nagtanaw. Lihok bisag walay nagtanaw. Kaya ang Ginoo nagtanaw man sa atoa. Kaya mao kanina kung dili ka masaligan sa gagmay ng mga butang, how much more sa mga dagko ng mga butang. Kanang namang gadyo iba diba na bato-bato sa langit. Na iba na magpasikat ra kung jaon ang nag-supervise, jaon ang boss. So tana siya. Tinutupad mo ang iyong pangako kahit walang nagbabantay. So, una, responsibility, pananagutan, sunod is faithfulness, mag-uban ining duha. No? Tinutupad mo ang iyong pangako kahit walang nagbabantay. Ang tunay na katapatan ay ginagawa ang tama kahit walang nakakakita. So, ibig sabihin, bisan pag walay nagtanaw sa ato na head or walay nagtanaw sa ato na pastor, walay nagtanaw sa ato na mas dako og ranggo sa ato trabahoon ang ginahatag na katungdanan man na merong katapatan. Amen. Halimbawa, kapag ipinagkatiwala sa iyo ang pangunguna sa panalangin, paghahandaan mo ito dahil alam mong hindi tao ang una mong pananagutan, kundi ang
Dios. Okay, amen. So kini no, kini na example nako is kuan ini siya mura siya nan igo sa ako, no? Kay gihatag ini last month pa. Tapos kada matunong masakit ako. Nausahay mo lang ako, pwede makikuan. Ingana, pero ako huna-huna, the moment na nilaong ako kay pastor, na oo pastor, okay pastor, dili si pastor ang una na ako i-okihan. Pasensya na gado no, pero kini gado ako siya, dugay ako mo reply. Kaya no, makita na ko ang message ni pastor na nag-message na siya. Pero ako na siya ikuan, kaya pasi makasaya ako kung mulang ako oo, tas di na ako siya mabuhat. So dugay gud ako ani siya murag isipon na pila ka minuto. Hapon pa na ako replyan. Although makita na nako. Ako siya tag ako na ako Lord, tabangin ko Lord, kaya na ko ni na ma-replyan ako si pastor. Dili sa ingon na masibog ako madili, no? Ang ako ra is gusto na ako kung mulang ako na okay, makaya na ko siya. Kay pag mulang ko na okay tapos dili na ako siya kaya, mura magdili si pastor ang ako gibalibaran kun dili ang Ginoo. Kaya the moment na nila ako oo, si Lord ang ako ingnan og oo, dili si pastor pa. So mao to na kung kaya gazod Lord, thank you Lord, bisan pag matunong kada midweek na ako na diya ako gazod bation. Ilang tan nga ako kuman gahapon half day ra ako di duty kita gilantan sa ako, ilantan ako kuman di ubo. Pero praise God, diyan gihapon ako nagtintog sa ato ba. Balang araw, hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano tayo kasikat, kundi kung gaano tayo naging tapat. Sunod, meron tayong accountability. Pananagutan sa Diyos. Darating ang araw na haharap tayong lahat sa Panginoon upang magbigay sulit sa ating pamamahala. Kaya habang may pagkakataon pa, gamitin natin ng tama ang bawat pagpapala, bawat pagkakataon at bawat responsibilidad na ibinagkaloob niya sa atin. So lahat tayo may pananagutan sa kung unsa ang ato gibuhat diri sa kalibutan. So kanus maghinulsol kung alahin na ba ang tanan, kung dili na ba kaya nato mo barok, kung dili na nato kaya mo istorya, no? Kini ang maintain nako ginahunahuna na kanusa pa man ko mag-ampo kung dili na ba nakakaya, bisan mo ingon na kan lamang og thank you Lord. Kay isa ka jud ka pananagutan diyon, dili ka maka-pray sa isa ka adlaw. Isa sa ka malaking pananagutan sa Panginoon. So, na yung mga pangutana na pwede niyo ipangutana sa inyo kagalingon, kay ako mismo nangutana sa bako ini sa ako. Tapat ba tayo sa ating mga panalangin? Honest ba ta sa atong mga gipangampo sa Ginoo? Honest ba ta sa atong mga promises diha sa Ginoo? No? Ato na nang nabawta sa atong kaugalingon? Tapat ba tayo sa ating paglilingkod? No? Tapat ba tayo sa ating paglilingkod? Tapat ba tayo sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? So ining tuyo na question, nag-refer ini sa tuyo ka kadtong ako mga ipanghatag, pananagutan, faithfulness, sanan, accountability. Tapat ba tayo sa mga panalangin? Tapat ba tayo sa ating paglilingkod? Tapat ba tayo sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Naway kapag tayo ay tumawag sa Panginoon, ay kung naririnig talaga tayo ng ating Panginoon, no? Sana naman kapag siya ang tumawag, kaya pa natin na mag-serve para sa Kanya. No, kay kung diya ang good chance, no Lord, thank you Lord. Kung diya ay chance, Lord, diya higit na maka-serve kadto kami. On time, no? On time sanan kanang with strength ikan diha sa imo. Thank you Lord. So mao to ang ako i-share sa inyo, responsibility, pananagutan, faithfulness, katapatan, accountability, pananagutan sa Dios. So na ako'y quote na ibilin, the greatest legacy we can live is a life marked by responsibility,
faithfulness and accountability before God. So, ang ating lang maiiwan before kita mawala diri sa kalibutan is ang responsibilidad na naa kita. Di ba? So, for example, daghan man yung mawitness nato pag mawaya nato mga kuan may nahal sa kinabuhi, ang mabili nila is ang ilang mga anak, which is ang ilang responsibilidad. Sa buhi sila. Faithfulness, no? Katong mga ilang mga legacy na nabilin, katong mga katapatan nila na nahimo, mga accountability, mga pananagutan nila, amo na gajoy magpabilin diri sa kalibutan. Dili gajoy magpabilin ang imong kasikatan. Although sikat na, no, pero dili makalimtan na sa tao ang kasikatan, pero ang kaning tulo ka butang na gusto ipahimo sa Ginoo is magpabilin. So naa diha sa English version, here moreover it is required of stewards that they be found faithful. So stewards kita ang itukoy sa atong Diyos nga steward. So gusto niya na matuman nato ang tulo ka butang. Amen. So mga daghan salamat.